Mga bata, nasiyahan ba kayo at natuto sa inyong napakinggang kwento? Opo! Kung ganun, ay paniguradong masasagot yung ating mga gawain ngayong araw. Handa na po ba kayo? Opo! Bago tayo magkaroon ng pangkatang gawain, ay magkakaroon muna tayo ng pangkalahatang gawain kung saan lahat kayo ay pwede pong sumagot dito sa harapan. Tingnan natin ang ating gagawin. Ang gagawin natin ay character trait map. Excited na ba kayong sagutan ito? Opo! Para sa ating panuto, makinig po mabuti kay teacher. Para sa ating panuto ay, pwede bang pakibasa natin, Sandra? Isulat sa loob ng lobo ang magagandang katangian ng batang leon. Ngayon Very good. Ang sabi po dito, ulitin ni teacher, isulat sa loob ng lobo ang magagandang katangian ng batang leon na hinahangaan mo. Naalala mo pa bang mga katangian ng batang leon? Opo! Ganun ay simulan na natin. Sino ang gustong unang magsulat? Nako, mukhang gusto ni Ate Angel. Ano kaya ang magandang katangian ng batang leon na hinahangaan niya? Tama! Palakpakan nga natin si Ate Angel. Ang batang leon ay masiyahin. Pangalawa, si Ate Sandra naman ang magsusulat ng katangian ng batang leon. Okay, pangatlo naman. Si Ate Jenjen naman ang magsusulat. Ayan, pwede pong huwag mag-ingay yung mga batang nandito. O, tingnan natin yung sinusulat ng classmate nyo. Magalang. Very good. Bigyan natin ng isang palakpak. O, sino pa po? Si Ate Angel. Ayan, napakahusay. Bigyan din natin siya ng 3 palakpak. O, at sino pa po? Si Ate Sandra. Ayan, very good. Masunurin din ang batang leon. At ang pinakahuli, mahusay. At dahil dyan, bigyan nyo nga ang inyong mga sarili ng ang galing-galing clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing! Ngayon naman ay handa na ba kayo para sa ating pangkatang gawain? Opo! Kung ganoon, ay igugrupo ko po kayo sa 2 grupo. Itong pangkat 1, si Ate Sandra at si Ate Angel. Ang pangkat 2 naman ay si Ate Jenjen at si Ate Lira. Handa na ba kayo? Opo! Para sa gagawin ng pangkat 1, ay narito po. Ito ay isang action-reaction chart. Ang panuto po natin para dito sa action-reaction chart ay piliin ang emoji na nagpapakita ng reaksyon ng batang leon sa mga naganap na pangyayari sa ating nabasang kwento. At ito po yung mga emoji na inyong pamimilian. Ang batang leon ba ay malungkot, masaya, nagagalit, o nagulat? Tingnan natin. Ito po yung papamilian nyo at isusulat nyo po ang inyong sagot dito sa loob ng ako. Naunawaan po ba? Pangkat 1? Opo! Para naman sa pangkat 2 ay narito ang inyong gagawin. Ito naman ay isang sequencing map kung saan pagsusunod-sunurin ang mga pangyayari sa pamamagitan ng pagdidikit ng tamang larawan sa loob ng kahon. Narito po ang mga larawan. Pagsusunod-sunurin nyo lang, natatandaan nyo pa bang mga nangyari sa kwento? Opo! Kung ganon, ay maaari na po kayong magsimula. Para sa pangkat 1, narito ang inyong pagsulat.
Pangkat 2, narito naman ang inyong mga ididikit. Go na po! Hindi na po kayo magsimula sa gumawa sa harapan. Gawa na po mga ate. Tulungan kayo Lahat ng tapos na ay bumalik na sa upuan. Ngayon ay tingnan natin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Tingnan natin ang gawa ng pangkat-1, ang action-reaction chart. Ayan. Una, nang makasalubong ng lobo ang batang leon, ay nagpakilala siya dito bilang hari ng kagubatan. Ano ang naging reaksyon ng batang leon? Masaya! Masaya! Nakangiti. Tama. Pangalawa, inutusan ng lobo ang batang leon na magbigay galang sa kanya. Anong naging reaksyon ng batang leon? Magbigay galang puno sa kanya. At siya ay nakangiti pa rin. Ngiti nga kayo? Ayan, ganyan. Pangatlo, ipinagmamalaki ng lobo na magpapas sa kanya ang ilog, burol, batis, at iba pang lugar sa kagubatan. Anong naging reaksyon ng batang leon? Masaya! Nakangiti pa rin. O pang-apat, nalaman ng lobo na ang bagong hari ay ang batang leon. Anong reaksyon ng batang leon? Masaya! Nakangiti pa rin. At panghuli, ang lahat ay nagbigay galang sa batang leon, pati na rin ang lobo. At ano po ang naging reaksyon ng batang leon? Masaya! Nakangiti. Very good si Ate Lira. At dahil dyan, lahat pala ng sagot ng pangkat 1 ay tama. Bigyan nga natin sila ng ang galing-galing clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing! Tignan naman natin ang sagot ng pangkat 2. Para sa pangkat 2, ito naman ay isang sequencing map. Tingnan natin kung napagsunod-sunod ba nila ang pangyayari sa kwento. Ang number 1 na nilagay nila ay ito. Ano na nga ang unang nangyari? Nakita ng lobo ang batang leon na nagpapahinga sa ilalim ng puno. Tama ang kanilang sagot. Pangalawang pangyayari, inutusan ng lobo ang batang leon na magbigay galang sa kanya. Kaya nakayupo ang batang leon, kaya tama din ang kanilang sagot. Ang pangatlo naman ay napadaan ang batang leon at ang lobo sa ilog at sinabi ng lobo na akin ang ilog na iyan. Ako lang ang pwedeng maligo dyan. Tama ba ang sagot nila? Opo! Tama. At ang pang-apat ay napadaan sila sa makakapal na puno sa kagubatan. At sinabi din ng batang leon o ng lobo sa batang leon ay akin din ang makakapal na puno na iyan. Di ba? Sabi niya. Kaya tama ang sagot. Pang-5 naman ay napadaan sila sa makukulay na burol. At sinabi din ng lobo sa batang leon na sa kanya daw yung makukulay na burol. Kaya tama ang sagot nila. Pang-6, napadaan naman sila sa batis. At sinabi din ng lobo na sa kanya din daw yung batis. Kaya tama ang sagot nila. Pang-7 naman ay nang makarating sila sa pinakamataas na bundok ay napag-alaman nila na sino na daw yung hari? Si Leon! Ang batang leon. Kasi sinabi ng tatay ng batang leon, papalitan na ako ng anak ko bilang hari. Kaya naman, nalaman nila na ang batang leon ay ang hari, kaya tamang sagot nila. Ang pinakahuling nangyari naman ay, ano nangyari? Nagbigay galang ang lobo sa batang leon. Kung ganon, ay tama pala lahat ng inyong mga kasagutan. Bigyan din natin sila ng ang galing-galing clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing.
naman, ang gagaling nyo sa ating mga ginawa. May ilang katanungan pa si teacher sa inyo. Handa na ba kayong masagot ang mga katanungan na ito? Opo! Ang unang katanungan ay, sino ang totoong hari? Ang batang leon o ang lobo? Batang leon. Ang batang leon. Pag sasagot po tayo, itaas po natin yung kamay natin bago tayo magsimula. Naunawaan po ba? Opo! Pangalawang katanungan, saan dinala ng lobo ang batang leon? Sa may ilog naman. Dinala sa ilog na maraming isda. Saan pa po? Sa batis? Sa batis. Saan pa po? Sa maraming hayop? Saan pa po? Sa kupa. Puro mga kapanya. Tama. At ang huling pinagdalahan ng lobo sa batang leon ay ang pinakamataas na bundok. Bakit kaya dinala ng lobo ang batang leon sa pinakamataas na bundok? Bakit po? Para po makilala po nila Dahil siya ay kikilalanin daw na hari. Yun yung sabi ng lobo sa batang leon. Inaya niya yung batang leon sa taas na bundok dahil siya daw ay kikilalanin na bagong hari. Ngayon naman ay, anong nangyari sa batang leon sa lugar na kanilang pinuntahan? Ano nangyari, ate? Tama, sa lugar na kanilang pinuntahan ay itinakal ang batang leon bilang hari. Ano sa tingin niyo ang naramdaman ng lobo sa kanyang nalaman? Natuwa po siya. Natuwa ba ang lobo nung nalaman niya na hari ang batang leon? Nagulat at siguro siya ay napahiya. Tama ba ang ginawa ng lobo sa batang leon? Opo! Tama ba ang ginawa niya? Bakit Opo! kaya hindi tama? Kasi po nagsinungaling pa. Tama, dahil ang lobo ay nagsinungaling at siya ay masyadong mapagmataas. Okay naman, kung ikaw ang lobo, anong gagawin mo matapos malaman ng totoo? Si Ate Jenjen. Ano kayang gagawin ni Ate Jenjen? Kung nalaman yung totoo na gano'n? Ay, sino po may alam ng sagot? Si Ate Angel. Natutuwa po na. Tapos alam niya na po kung sino po yung talaang hari. Matutuwa? Ano po yung pwedeng maramdaman? Si Ate. Mamaya na ulit si Ate. Si Ate Sandra. Ano gagawin mo pag katulad ng ginawa ng lobo? Ano gagawin mo pag nalaman mo yung totoo? Magugulat at manghihingi ng tawad. Tama ba na manghingi ng tawad? Opo! Tama, dapat siyang manghingi ng tawad dahil siya ay nagsinungaling. At siya din ay maging mapagmataas sa kanyang kapwa. Ngayon, natuto po ba kayo sa ating binasang kwento? Opo! Kung ganun po, ay bago tayo tuluyang umuwi, ay may iiwanan si teacher sa inyo ng gawain na pwede niyong gawin sa inyong mga bahay. Ito po ay pass the message. Nakikita niyo ba yung cellphone na ito? Opo! Sino dito ang may cellphone sa bahay? O ngayon, hindi cellphone ang gagamitin nyo, kundi itong cellphone na nasa papel. At ang gagawin po natin dito ay gamitin ang telepono at isulat dito ang mensahe o pagbati na gusto mong iparating sa batang leon na siya ng bagong hari. O ano yung gusto nyong mensahe na sabihin sa batang leon? Pwede mo sabihin sa kanya, masaya ako dahil ikaw na ang bagong hari. Pwede nyo isulat dito. O kung ano man yung gusto nyong iparating sa kanya ng mensahe. At ipapasa po ito sa araw po ng bukas. Naunawaan po ba ang gagawin? Opo! Naunawaan po ba? Opo! Kung ganun, ay bibigyan ko kayo ng mga sagutang papel. Ayan. Ayan. At dahil dyan, maaari na po tayong tumayo lahat. Ayan, very good. Maghanda ka na, tayo uwi na. Bukas na muli tayo
tayo magkikita. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam mga bata. Paalam din po. Mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi.